Nakaamba namang ipatupad sa susunod na linggo ang taas pasahe sa Philippine National Railways. Pero ngayon pa lang, sinabi na ng PNR na hindi yan mapupunta sa rehabilitasyon ng train system. Saksi si Steve Dailisan. Hindi na siguro kailangan muli magkaroon ng trahedya para sabihing kailangan na ang pagsasaayos ng Philippine National Railways. Sapat na marahil ang araw-araw na siksikan sa mga bagon nito kung saan ang ilang pasahero halos magkanda sabit-sabit na kung rush hour. Pero hindi lang naman kasi mga pasilidad ng PNR ang napag-iwanan ng panahon, kundi pati raw pamasahe nito. Kaya posible sa susunod na linggo na raw ipatupad ang planong taas pasahe ng train system. Ang 10 pesos na minimum fare magiging 15 pesos. Ang karagdagang singil bawat sobrang kilometro naman tataas sa 1 peso and 7 centavos mula 71 centavos. Ang tutuban pakalamba na dating 45 pesos magiging 60 pesos na. Malaking bagay din yung 36 centavos para sa mahirap. Kung kailangan talaga nila siguro ng budget po para dito. Kasi nakita naman po natin, luma na. So may reason naman po siguro sa mga taas. Nagsagawa na ng public consultation bago ang planong taas pasahe. Sige, tulak ng tulak. Sa katutulak, hindi na ako makahinga. Paglabas ng tao, tulak na naman. Sa katutulak, napapaikot na lang ako. Pero hindi tulad ng dagdag singil ng MRT na ikinakatwirang mapupunta naman sa pagpapabuti ng pasilidad nito, ang PNR walang kagatol-gatol na umaming hindi sa rehabilitasyon mapupunta ang taas pasahe. Meron naman daw kasing inilaang 2.3 billion pesos na pondo ang gobyerno para sa rehabilitasyon tulad ng paglalagay ng maayos na palikuran, bagong mga upuan at CCTV. Pag hindi nangyari itong improvement ngayong year na ito, 2015, sabi ko, I better leave my post. Kaya naman tanong ng grupong Riles Network kung may pondo naman pala, bakit kailangan pang pasanin ng mga commuter ang taas pasahe? Bakit daw ang MRT at LRT may subsidiya pero ang mahigit 100 taong PNR, wala? May procedure dapat sinusunod. Sisig din kayo ng TRO? It is possible. Posible yun dahil yun nga, procedural. Kailangan natin sa lahat ng bagay ilagay sa tamang proseso. Sabi pa ng PNR, ang dagdag singil ay kulang pa raw sa pang-araw-araw na operasyon ng tren. Bahagi pa ng dagdag singil mapupunta sa pambayad utang. Every day na hindi namin na-implement dyan, palaki ng lugi. Di, kumari bukas na kung pwede. Aabot sa 683 million pesos ang ginagasta ng PNR para sa operasyon ng tren. Pero nasa 313 million pesos lamang ang kinikita nito mula sa mga pamasaheng ibinabayad ng mga pasahero. Kaya ganito ang sitwasyon sa mga tren. Maswerte na kung hindi siksikan. Paano ba naman kasi mula sa dating hanggang 11 tren, nasa 7 na lamang ang tumatakbo sa ngayon. Hindi nga tayo makabili ng bagong bagon. Kaya parati tayong umaasa sa mga donasyon. Sabi ng PNR, kahit magtaas ng pasahe, mas mababa pa rin ito kumpara sa bus. Sa ngayon, go signal na lang ng DOTC ang kailangan para maipatupad ang dagdag singil. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.